Kung ikaw ay papasyal ng Maynila, hindi maaaring kaligtaan na kumain sa The Aristocrat. Maituturing ito na isa sa pinakasikat na classic Filipino restaurant sa Maynila na itinayo noong 1936. Kamakailan nga ay ikinilala ito bilang isa sa 150 most legendary restaurants in the world ng Taste Atlas. Nirecognize din ng International Online Food Guide ang lumpiang Shanghai bilang most iconic dish ng The Aristocrat. So itong lumpiang Shanghai ninyo, Taste Atlas, most iconic, in-expect nyo ba yun? No. Actually, nagulat din kami. Because of course, people always associate Aristocrat with barbecue. Yes, isa sa mga original nyo. Yes, it's actually Chinese egg rolls. But what made it different, that's why they call it lumpiang Shanghai, because of the way they developed it, the way they make it, and the ingredients that are in it. Saktong-sakto lang yung spice niya. At kung nakikita nga ninyo, very siksik yung lumpia. And it was formulated by my grandmother and yung Chinese cook namin, si Mr. Fan Luc. Kabilang din sa binabalik-balikan ng mga parokyano nila ang kanilang classic chicken barbecue. Naging bahagi ito ng buhay ng maraming Pilipino, may okasyon man o wala. Bakit naging trademark ninyo to? Well, actually, it's really adapted to Filipino taste. Diba? And it's a very convenient thing to eat. Diba? It's festive, it's filling, diba? It's special. So, and it's reasonable. At ito ang pinaka-nakakabilib. Nagsimula ito bilang isang food truck. May nakasabit na karatula at bukas ang magkabilang bintana. Kaya naman kitang-kita ng mga customer kung paano ginagawa ang pagkaing ino-order nila. Nag-umpisa ang lahat sa mag-asawang Alex at Engracia o si Aling Asyang. Mahigit 8 dekada na ang nakararaan. Dahil hindi naman kalakihan ang sweldo ng asawa ni Aling Asyang, naisipan niyang magtinda ng lutong pagkain para makatulong sa pagtataguyod ng 13 anak. Yung puhunan niya is actually kung anong natira sa sweldo ng lolo ko. No? Because when my lolo kasi nagtatrabaho sa gobyerno was in the judiciary. So, pagkakukuha niya yung sweldo niya, binibigyan niyang buo sa lola. So, ang lola binabayaran niya lahat ang kailangan bayaran, di ba? So, anong matira yun ang ginagawa niyang puhunan. And from that, she was able to open parang a canteen. Pambihirang tagumpay na nga talaga ang naabot ng Aristocrat, pero hindi raw ito batay lang sa swerte. Pinanatili nilang makapaghatid ng masarap na pagkain sa pinakaabot kayang presyo, sa pinakamalinis at pinakamabilis na paraan. Ano sa tingin niyo yung isang sekreto? Bakit nagtagal ng ganito katagal yung Aristocrat? Aristocrat being a family restaurant extends to our customers. The care that she gives to the business and the family extends to our customers. Kasi parang gusto kong kumain sila like a family, like my own family. Ano yung isang tip na maipapayo niyo sa mga kapatid natin gusto din magtayo ng sarili nilang negosyo? Isa yung natutunan ninyo sa pag-manage nitong Aristocrat? Number 1, know yourself. Know your talent. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.